Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ika-4, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ika-5, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na po muli si Mr. Virgo, also known as Commander Saturn ng Store Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Siyang makatotohanan, siyang tunay na totoo na nagbibigay kaliwanagan sa ating pag-iisip sa pangkalahatan, pangkabutihan. At una sa lahat ay nag-aalay akong panalangin ulit ngayon sa inyo po. Nag-iisang Diyos, siyang totoo, siyang tunay na nagbibigay kaliwanagan sa aming pag-iisip sa pangkalahatan, sa lahat ng aming mga ginagawang pagmimisyon. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa aming lahat. At nawa po ay bigyan niyo po kami ng kalakasan o talas ng pag-iisip upang mabaybay namin na maayos sa mga pinagkakaloob niyo pong aralin patungkol sa amin na binahagi niyo sa mga sinoong ng Maestro. Alam po namin na may mga taong dumarating sa aming buhay na bagamat malalalim ang kanilang mga sinasabi, ngunit maninindigan po kami sa inyong sasabihin para sa amin upang haplusin niyo ang aming puso, ang aming damdamin, ang aming kaisipan. Bigyan kami ng kaliwanagan sa lahat ng pagkakataon. Hindi sa paraan na may mga taong papasok sa aming mga bagay na ibinagkakaloob sa amin na hindi namin man kilala, ngunit para sa amin lang ay hinihiling ko po sa inyo na sana po ay gabayan niyo po kami sa tamang landas at hindi sa mga ganitong mga uri ng mga bagay na kami ay ilayo niyo kami sa mga taong lalapit at magbibigay ng magkapabago ng aming kaisipan sa pangkalahatan. Sana po ay mas i-guide niyo kami sa pangkalahatan, pangkabutihan, at huwag niyo po sana kaming pababayaan sa kahit anumang laban na aming gagawin o kahit anumang pakikipagdigmaan laban sa kasamaan. Sana po lagi po kayo naririyan para sa amin. Gayon din po sa aming mga pamilya. Ilayo niyo po sana sila sa kapahamakan. Gayon din po sa mga umaasa sa amin. Huwag niyo rin po sana silang pababayaan. At para sa pangkalahatan na, sana po ay matapos na rin itong mga nangyayari sa kaguluhan sa buong mundo at mga iba't ibang uri ng mga sakit na nararanasan ng pangkalahatan sa lahat ng mga tao. Sana po kayo na po ang humaplos sa mga ganitong bagay upang mawala na ito ng tuluyan at magbalik na sa normal ang mga tao sa kanilang mga buhay. At sana po may paintindihan nyo sa amin sa pangkalahatan na kayo po ay naririyan. Iparamdam nyo po sa amin yun. At maraming salamat po sa biyayang pinagkaloob nyo sa amin, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga suliranin sa buhay. Dahil po sa mga pinagkakaloob nyo sa amin ganyan ay mas nagiging matatag kami. At naintindihan namin ang mga uri ng mga buhay ng bawat isa sa amin. At sana po kahit hindi kami perfecto sa lahat ng pagkakataon ay mapatawad nyo kami sa aming mga pagkakasala. At ang anumang mga ginagawang aksyon namin sa pangkalahatan ay sana gabayan nyo kami patungo sa kabutihan at hindi sa kahit anumang mga bagay na pansarili lamang. Maraming salamat po sa inyo. Nag-iisang Diyos, siyang tunay at totoo
na makatarungan at siyang nabibigay ng kaliwanagan sa pangkalatang pag-iisip at pangkalatang pagkabutihan. Kayo lamang po ang siyang paglilingkuran namin, walang iba kundi kayo lamang, at maraming salamat po sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po. Ang ating babahagi sa ngayon ay ang orasyon sa kaligtasan. Maraming tatanong, maraming nagsasalita na sila ay may alam patungkol sa ganitong uri ng mga aralin patungkol sa kaligtasan o kung ano man. Ngunit para sa akin lang, ang ibinabahagi natin sa ngayon ay isang uri rin ng susi na pwede natin magagamit ang gabay na ito sa pangkalahatan, na magagamit din sila upang matulungan tayo sa pang-araw-araw na pagkikipagdigmaan natin, sa pang-araw-araw na pagtulong natin sa ating kapwa. Nawa itaglayin yung ganitong mga bagay at gamitin sa pangkalatang pagkabutihan at upang makatulong kayo sa inyong mga kapwa na walang hinihinging kapalit na bagay. Una sa lahat, narito ang mga pamamaraan patungkol sa orasyon sa kaligtasan. Una ay magdasal ng mga sumusunod: isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, at isang sumasampalataya. Narito po ang panalangin sa Ama Namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Isunod naman po ang Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Pagkatapos po ng Aba Ginoong Maria ay isunod naman natin ang sumasampalataya. Bago po tayo manalangin ng sumasampalataya ay mag-sign of the cross po muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at ibinaon, nanaog sa mga impyerno ng may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga santo, may ikawawala ng mga kasalanan, at mabubuhay na mag-uli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Yan po ang panalangin sa sumasampalataya. At pagkatapos, magmantra, bigkasin sa isip ang susi ng Sator patungkol sa kaligtasan ng 108 times na may masidhing nais. At ang susing nabanggit, nabibigkasin sa isip lamang ng 108 times na may masidhing nais ay ang susi na kung tawagin ay Immer Socum. At ang orasyon panawag ay Sator Arepo, Tenet Opera Rotas, Sator Immer Socum. Amen. Sator Arepo, Tenet Opera Rotas, Sator Immer Socum. Amen. Sator Arepo, Tenet Opera Rotas, Sator Immer Socum. Amen. Saka po natin isunod ang kahilingan o ang panalangin. O Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat,
na siyang mabuti sa pangkalahatan. At sa gabay ng susi ng Saturno na nakapaloob, sa mga basang Bibliato ng Saturno may katawagang Emersocum. Ako po ay dumadalangin sa inyo. Nawa po ay pagkalooban ninyo ako ng kaligtasan sa araw-araw. Gayon din ang aking pamilya at mga mahal sa buhay at upang magamit ko ito sa aking pagmimisyon patungkol sa espiritual. Maraming salamat po. Pagkatapos ay ihihip sa sarili sa may gitna ng dibdib ng 3 beses. Maaari din itong iusal sa tao, hayop o kahit anumang nilalang upang bigyan ng kaligtasan ng mga ito. At lagi nyo lang iisipin na lagi lang natin isisentro ang Diyos na tunay at totoo na siyang mabuti sa pangkalahatan na nagbibigay ng kaliwanagan sa bawat isipan ng bawat tao upang tayo ay lapit sa pangkalahatan pangkabutihan. Lagi nyo iisipin na marami ang darating sa inyo, mga mortal, at kayo susubukin at sila ilalapit sa inyo. Ngunit para sa akin lang, hindi ang mga taong mortal ang magtatakda ng anumang kapalaran natin sa ating buhay. Basta't lagi nyo nang isipin ang pangkalahatan pangkabutihan at hindi kayo maliligaw ng landas. Anumang kapangyarihan ay hindi natin inaangkin ito. Ngunit magagamit natin sa pangkalahatan pagtulong sa ating kapwa. At hindi tayo malakas. Wala tayong personal na lakas. Tayo humihingi lang lakas lamang sa nag-iisang Diyos na siyang tunay na mabuti sa pangkalahatan. At para sa kaalaman lang ng iba, ibinabahagi natin ang channel na ito sa pangkalahatan upang mas makatulong sa mga nangangailangan ng tulong, sa mga ibang mga tao sa malalayong lugar. Ngunit para sa akin nga, sabi ko nga sa inyo, ang grupo, ang Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados at ang channel na ito ay binuo upang makatulong sa pangkalahatan at mabigyan ng hustisya ang ibang mga taong nangangailangan ng tulong at ang mga ibang mga taong naliligaw ng landas. Para sa akin lamang, lagi nyo nang isisentro, ang dakilang lumikha ay hindi tayo maliligaw. Sabi nga nila, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, nang walang hiningin kapalit na bagay, yan ang aanihin mo pagdating ng araw. At huwag tayong matakot. Marami ang lalapit, maraming manunubok sa atin, ngunit hindi natin alam ang kanilang mga personal na interes o ang kanilang kaisipan. Kaya dapat mag-iingat din ang lahat. Talasan ng pandama, o talasan ng bawat paningin, hindi sa literal na paningin ng ating mga mata o gagamitin ang ating mata, ngunit gagamitin natin ang ating personal o tinatawag nilang malalim na pandama upang mas matunghayan natin ang bawat saloobin ng ibang mga tao na lumalapit sa atin kung anong kanilang kaisipan. Marahil sa iba ay against sila sa ganitong mga bagay, pero para sa akin lang, manindigan lang tayo sa pangkalahatan pagkabutihan. Marami na nasasawi, marami na nakikita tayo ng mga kakaibang mga nangyayari sa paligid. Manindigan na lang tayo upang tulungan ang ating mga kapwa. At bukod pa doon, sabi ko nga, malaya ang iba na pumasok sa channel na ito, malaya rin ang iba na umalis. Walang sapilitan magaganap. At sana lang mga iba nag-iisip ng mga masasamang bagay sa kanilang kapwa, tumulong na lang kayo sa paraan na alam nyo. Hindi sa paraan na mag-isip kayo ng masama sa kapwa nyo. Sabi nga nila, wala sa lalim ng salita ng isang tao, wala sa dami ng libro na kanyang nabasa upang makasabihin na siya ay makatotohanan sa isang bagay at taglayin niya kung anong sinasabi niya sa kanyang sarili. Naniniwala ako na at some point na tayong lahat ay may kanya-kanyang purpose sa mundong ito, sa mundong ibabaw. At alam ko sa sarili ko kung anong purpose ko. At ewan ko lang sa iba. Kaya sabi ko nga, basta ako naninindigan lang at nilalapit ko sarili ko at sinusuko ko sarili ko sa nag-iisang Diyos na mabuti sa pangkalahatan, sa kabuuan na, sa lahat-lahat na. Hindi sa pansariling isip lang. Marahil ang iba ay nagkakaroon sila ng pagnanais sa mga bagay. Maaaring ang iba ay gumagawa ng kanilang personal na kaisipan. Mas nananaig yung kanilang pagiging mortal. Iba yung kanilang sinasabi sa kanilang mga ginagawa, which is mali. Para sa akin lang, maging makatotoo lang sila. Maging totoo lang sila sa sarili nila. Bago sila magbitaw ng mga salita, maging totoo muna sila sa kanilang mga sarili. Kasi kung sa sarili mo pa lang ay naliligaw ka ng landas, mas lalo pa yung ibinibitaw mo, binabato mo mga salita. Ibig sabihin, niloloko mo lang ang sarili mo. Yan lang pong binabagi ko sa inyo sa pangkalahatan. Sana po may magsilbing aral sa inyo ito at bukod pa doon magsilbing aral sa pangkalahatan. Na anumang bagay, kahit wala sa lalim o sa babaw ng salita ng isang tao, ay yun na makatotohanan. Upang masumpungan natin ang katotohanan, ay suko natin ang sarili natin sa nag-iisang Diyos na siyang dakila at siyang tunay sa pangkalahatan at mabuti sa buong mundo, mabuti sa lahat ng kanyang nilikha upang mas maintindihan natin. At panigurado, ibibigay niya sa atin ang lahat ng kasagutan sa ating mga katanungan.
Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.